Ang labanan sa Trafalgar noong Oktubre 21, 1805 ay bahagi ng digmaan ng ikatlong koalisyon sa digmaang Napoleoniko. Ang labanan ay laban ng Briton kontra Espanya at Pransya, habang si Napoleon Bonaparte ay nagpaplanong sakupin ang United Kingdom. Ang naging tagumpay ng mga Briton ay tumulong upang maitatag ang bansa bilang isang makapangyarihang puwersa na dapat isaalang-alang at nag-ambag sa tuluyang pagbagsak ni Napoleon. Noong Marso 27, 1800 at 200 ng Pransya, Britanya, Espanya at Netherlands ang kasunduan sa Amiens. Ang Batavian Republic ang nagtapos ng labanan at nagpautos sa ilang bansa na isuko ang mga kolonya nilang isla. Layunin ng kasunduan ang kapayapaan sa Europa, ngunit pansamantala lang naantala ang digmaang Napoleoniko. Pagkatapos ng 14 na buwan natapos ang tigil putukan at pansamantalang pahinga. Noong 1800 at 1805 nagdepensa ang Britanya. Hindi nila sinubukang atakihin ang mga Pranses. Sa halip ay gumamit sila ng estratehiyang depensibo at naghintay na ang kanilang kalaban ang gumawa ng unang hakbang. Noong huling bahagi ng 1804 ang mga Pranses na pinamumunuan ni Napoleon Bonaparte ay nakipagsanib puwersa sa kanilang mga kaalyadong Espanyol upang palakihin ang kanilang hukbong dagat at sa gayon ay gawing kayang harapin ng Pransya ang Britanya. Nais ni Napoleon na sakupin ang Britanya. Alam niyang kailangan niyang alisin muna ang kanyang pinakamalaking karibal bago niya masakop ang natitirang bahagi ng Europa. Ayon kay Derek Frisbee, military historian at propesor sa Middle Tennessee State University, naniniwala siya na kung makarating ang kanyang tauhan sa baybayin ng Britanya, maaari silang magtagumpay agad. Para maghari sa Europa, kailangang harapin ni Napoleon ang Britanya. Sabi niya, tingnan mo, kontrolin natin ang English Channel ng 6 na oras para maitawid ang mga tao. Pagkatapos, tayo na ang mamumuno sa mundo. Wakas ng sipi. Pero hindi magiging madali ang pagharap sa British Royal Navy. Hinahangaan at kinatatakutan sila sa buong mundo at tinalo na nila ang mga Pranses sa labanan sa Nile noong 1778. Sa labanang iyon, pinamunuan ng pangalawang Admiral Horatio Nelson ang mga British. Sikat si Nelson dahil sa malalim niyang pag-unawa sa mga taktika ng digmaan sa dagat at sa kanyang mga makabagong aksyon, pati na rin sa paminsan-minsan niyang hindi pagsunod sa mga utos ng mas nakatataas na opisyal. Siya ang malinaw na pagpipilian para mamuno sa labanan sa Trafalgar. Kahit mas kaunti ang 27 barko ng British Navy kaysa sa 33 ng French at Spanish, nagtitiwala si Nelson sa galing at karanasan ng kanyang mga tauhan, hindi sa bilang ng barko, para sa kanyang plano sa labanan. Noong Setyembre 1805, sumama si Nelson sa British fleet sa labas ng Cadiz, Spain, at inilatag ang kanyang plano sa labanan. Layunin niyang sirain ang French fleet para pigilan ang pagsakop nila sa Britain at bigyang daan ang British na makaalis sa depensibo nilang posisyon. Ang mga labanan sa dagat noong panahong iyon ay madalas na isinasagawa ng bawat panig sa pamamagitan ng pagkuha ng posisyon sa isang linya ng labanan na tumutulong upang maiwasan ang pagkakabaril sa sariling kakampi. Mas maayos ito kaysa sa dating estilo ng malapitang isa sa isang labanan. Nagpasya si Nelson na hatiin sa 3 ang linya ng kalaban sa pamamagitan ng pagpapasagwan ng kanyang mga tauhan sa 2 hanay na nakatayo ng 90 degree sa linya ni Napoleon. Umasa siya na kung mababasag nila ang linya sa harap mismo ng Bucentaur, ang punong barko ng mga Pranses. Sa ganitong paraan, hindi makikita ng mas maliliit na barko ang senyas at pansamantalang mawawala sila sa labanan. Kung gumana ito, magpapalapit agad ang plano ni Nelson sa kalabang armada, pati maliliit na labanan na tiwala ang Briton na kanilang mapapanalunan. Magiging sanhi rin ito na kailangang bumalik ang mga barko sa unahan para suportahan ang hulihan na tatagal ng kaunting oras. Katulad nito, aabutin din ng kaunting oras bago makapwesto ang mga Pranses upang makaputok sila. Si Vice Almirante Cuthbert Collingwood ay maglalayag sa hulihan, habang si Nelson ay mangunguna sa gitna gamit ang sariling hukbong dagat. Pininturahan ni Nelson ang hukbong dagat ng Britanya ng Nelson Checker, isang matapang na dilaw-itim na disenyo. Ginawa iyon upang madaling makilala ang kanilang mga barko at maiwasan ang pagkakamaling pagbabaril sa sariling kakampi. Pinakamalaking problema ng mga Briton sa estratehiyang ito
ay ang posibilidad na matamaan ng kanyon ang unahan ng kanilang mga barko. Alam ni Nelson mula sa karanasan na mahina ang pagsasanay ng mga tagaputok ng kanyon ng Pranses at Espanyol. Inisip niyang malabong tamaan sila, lalo na tatawid sila sa malakas na alon na magpapayanig sa mga barko at magpapahirap sa pag-asinta. Bukod sa pagiging kulang sa kasanayan, gumamit din ang mga Pranses ng mababang kalidad na pulbura, kaya't mas mahina ang kanilang mga sandata ayon kay Derek Frisbee. Quote, malamang na makakaputok ng 3 o 4 beses ang mga Briton bago makaputok ang mga Pranses ng minsan. End quote. Dagdag pa niya, ayon sa nakaligtas na Kastila, napakatindi ng labanan na parang demonyo ang naglalagay ng bala sa mga kanyon. Samantala, pinlano ni Napoleon na pagsamahin ang hukbong dagat ng Pransya at Espanya mula Mediterranean at Cadiz, babasagin ang harang ng Briton at magsasanib puwersa sa Caribbean. Tutulungan nila ang mga kaalyadong hukbong dagat na pinigilan ng mga harang saka lilinisin ang English Channel mula sa mga barkong Briton para makapaglayag at makasakop ang mga Pranses sa Britanya. Nagplano ang mga Kastila na barilin ang palo ng kalabang barko habang papalapit, tapos sasakay sila para sa mano-manong labanan. Pinamunuan ni Vice Almirante Pierre Charles Villeneuve ang hukbong dagat ng Pranses at Kastila. At bago magsimula ang labanan, ipinahayag niya ang kanyang paniniwala na gagamit ng hindi pangkaraniwang mga taktika ang mga Briton sa labanan. Ayon sa ulat, nawalan siya ng loob matapos ilang beses muntik madakip ni Nelson at ng mga Briton. Noong Marso, hinabol ni Nelson si Villeneuve matapos iwasan nito ang blockade ng Briton at makipagtagpo sa armadang Espanyol. Ngunit naiwasan niya si Nelson. Pagbalik niya sa baybayin ng Espanya, sinalubong siya ng armada ng Briton. Nakatakas siya pero nakulong sa daungan ng Cadiz bago magsimula ang labanan. Nagdesisyon si Nelson sa Her Majesty's Ship Victory na gumamit ng bandila para magbigay inspirasyon at suporta sa mga tauhan ng iba pang barkong Briton. Ang nais lang niyang sabihin, inuulit ko, ay nagtitiwala si Nelson na gagawin ng bawat lalaki ang tungkulin niya. Napansin ng mga lalaki na mas mainam palitan ang Nelson ng England at nawala sa signal book ang salitang Confides. Dahil dito, ang slogan niya ay, inaasahan ng England na gagampanan ng bawat lalaki ang kanyang tungkulin. Alas 6 ng umaga, Oktubre 21 nagtagpo ang magkalabang hukbong dagat at inutusan ni Nelson ang kanyang mga tauhan na maghanda sa labanan. Ang mga Pranses ay naglalayag nang magkakasunod malapit sa Cape Trafalgar, isang tangway sa Espanya. Ngunit, hindi pa ito mangyayari hanggang makalipas ang ilang oras, bandang tanghali, nang inutusan ni Villeneuve ang kanyang mga tauhan na salakayin ang kalaban. Ang barkong Pranses na Fauguer ang unang nagpaputok ng kanyon sa punong barko ni Vice Almirante Collingwood, ang Royal Sovereign. Ang puwersa ng Pranses at Espanyol ay may 3,000 at 1,000 tao at 2,000 at 500 kanyon, samantalang 17,000 tao at 2,000 at 100 at 48 kanyon lang ang sa Briton. Kahit may kahinaan, matatag si Nelson at nasa isa sa 2 hanay. Nagkaroon ng kalituhan sa simula ng labanan dahil hindi dikit at hindi pantay-pantay ang pagitan ng mga grupo ng kalabang armada. Lalo pang lumala ang sitwasyon dahil hindi rin malinaw kung alin ang punong barko ng mga Pranses. Habang lumalapit ang magkabilang panig, naalala ito ng isang marinong Briton. Sa mahahalagang oras ng paghahanda, may panahon ang tao para magnilay. Sapagkat malinaw na ang kapalaran ng Inglaterra ay nakasalalay sa labang ito, wakas ng sipi. Naglayag ang mga Briton sa 2 hanay habang ang mga Pranses at Espanyol ay bumuo ng baluktot na linya. Lumapit ang mga Briton mula kanluran, si Nelson ay biglang ipinihit ang barko papunta sa planong punto ng pag-atake. Ginawa rin ni Collingwood ang parehas na maniobra at inutusan ni Villeneuve ang kanyang mga tauhan na umatake paglapit ng tanghali. Pinaputukan ang Royal Sovereign at ang Royal Sovereign mismo ay tinamaan ng iba't ibang barkong Pranses at Espanyol makalipas ang ilang sandali bago nito nabasag ang linya sa likuran ng punong barko ng Espanya na Santa Ana at pinaputukan ito ng mga kanyon sa tagiliran. Kasunod ng Royal Sovereign ang Belle Isle na agad na nawalan ng mga palo matapos atakihin ng ilang barkong Pranses, kabilang ang Fogo at ang Victoria.
Pinaputukan din ng mga Pranses ang punong barko ni Nelson at nang mawala ng manibela, kinailangan itong imaneho gamit ang timon sa ilalim ng deck. Matapos ang 40 minutong labanan, naputol ng Victoria ang linya sa pagitan ng Busantor at Redetable. Pinaputukan ng kanyon ang hulihan ng Busantara, nagresulta sa mahigit 200 patay at pagkabali ng mga palo kaya inalis ang barko sa labanan. Inasahan ng mga Pranses na sasampa ang mga Briton sa Busantor. Ngunit sa halip, nilabanan ng Victoria ang Redetable at sinubukan ng tripulante nitong sakyan ang Victoria. Sa gulo, tinamaan si Nelson ng sniper sa balikat. Tumagos ang bala sa ugat ng baga at tumigil sa gulugod niya. Dinala siya sa ibaba ng barko at inalagaan ni Cirujano William Beatty na abala na noon pa. Huminto ang Victory sa pagpapaputok ng kanyon nang tawagin ang mga tagaputok sa deck para lumaban. Ang mga tripulante na nagtangkang sumampa mula sa Redetable ay agad ding napilitang bumalik sa ibaba ng deck nang maghagis ng granada ang mga Pranses, kasabay ng paghahanda ng mga Pranses na sumampa sa barko. Ang Temeraire, pangalawang barko ng Victory, ay lumapit sa Redetable at nagpaputok sa mga lantad na Pranses na nagdulot ng maraming casualty. Pagsapit ng 2:00 ng hapon, 79 na lang ang malulusog sa Redetable at higit 600 tripulante ang malubhang sugatan. Dahil dito, sumuko ang kapitan ng barko, si Kapitan John Looker. Samantala, nahiwalay ang Busantor ng 2 barkong Briton kabilang ang Victory at napaligiran din ang Santisma Trinidad ng Pranses kaya napilitan silang sumuko. Lalong lumala ang sitwasyon ng mga Kastila at Pranses at napatay ang mga komander ng barkong Bahama at San Juan Nepomuceno. Matapos utusan ang mga tauhan na huwag sumuko, sumuko si Villeneuve 2:15 ng hapon. Pagkatapos ng pagsuko, nakuha ng Briton ang 20 barko ng kalaban nang hindi nawalan ng alinman sa kanilang mga barko, kahit na labis na napinsala sa simula ang Victory at Royal Sovereign. Si Nelson ay namamatay na sa mga sugat niya. Inutusan niya ang hukbong dagat na mag-angkla dahil sa paparating na bagyo. Nang dumating ang bagyo, maraming nasirang barko ng Pranses at Espanyol na nakuha ng Briton ang lumubog o sumadsad sa dalampasigan. Sa huli, namatay si Nelson sa kanyang mga sugat bandang 4:30 ng hapon, 3 oras, matapos siyang tamaan sa edad na 47. May ilang barko sa likod ng hanay ng Pranses at Espanyol na halos hindi nasira matapos ang labanan at tinulungan nila ang mga sirang barko. Gayunpaman, nabigo si Rear Admiral Pierre Dumenois Lepel at pinamunuan na lang ang 4 na barko palayo sa labanan. Bagamat una niyang balak sundin ang utos ni Villeneuve na magtungo sa Toulon noong Oktubre 22, nagbago siya ng isip nang maalala niyang magpapatrolya sa daan ni Lepel sina Rear Admiral Thomas Lewis at ang mga British. Dahil dito, inilayo niya ang mga barko, ngunit nahuli rin sila sa sumunod na buwan sa labanan sa Cape Ortegal. Natigil ang putukan ng 5:30 ng hapon at 11 lang sa mga barkong Kastila at Pranses ang nakabalik sa Cadiz. Sa 11 na iyon, 5 lamang ang itinuring na kayang maglayag. 2 araw matapos ang labanan noong Oktubre, 23 nagplano ang mga komandante ng Pranses at Kastila ng pagsagip para mabawi ang ilan sa kanilang nawalang barko. Nang makita nilang mas marami ang Briton, umatras sila at di na tumuloy sa pag-atake. Nagdesisyon si Collingwood na huwag salakayin ang alyado at inutusan ang kanyang tauhan na pakawalan ang mga nasakop nilang barko para maghanda sa bagong labanan. Dahil sa malalakas na bagyo, nabawi ng mga Pranses at Espanyol mula sa mga Briton ang mga barkong Santa Ana at Neptuno at dinala pabalik sa Cadiz. Pagbalik nila sa Espanya, nasira ang Neptuno malapit sa Rota dahil sa masamang panahon, pero nakarating sa daungan ang Santa Ana. Na-inspire ang tripulante ng ilang barkong nasakop ng Briton at nag-alsa para mabawi ang kanilang mga barko. Marami ring natagpuang wasak sa mga sumunod na araw, tulad ng Igler at Busantor. Sa matinding labanan sa Trafalgar, 449 na Briton ang nasawi habang 1,200 at 17 pa ang nasugatan.
Mas malala ang pagkalugi ng Pranses at Espanyol. Mahigit 4,000 at 400 ang napatay. 2,500 ang nasugatan at 20,000 ang nabihag. Noong Oktubre 27, nagkasundo si Collingwood at ang gobernador ng Cadiz na palayain ang sugatang sundalong Espanyol kapalit ng pagpapalaya sa mga bilanggo ng Britanya. Sumali rin ang mga Pranses kalaunan sa kasunduang ito ng pagpapalitan ng mga bilanggo. Nahuli si Vice Admiral Villeneuve matapos sumuko, dinala sa Inglaterra, ngunit pinalaya rin at nakabalik sa Pransya. Tinangkang bumalik ni Villeneuve sa militar pero hindi pinansin ang kanyang kahilingan at walang sagot. Noong Abril 22, 1,800 at 6 natagpuan siyang patay sa kanyang silid sa Hotel sa Rennes, Hilagang Kanlurang, Pransya. Nagtamo si Villeneuve ng 5 saksak sa kaliwang baga at 1 sa puso at iniulat na nag-iwan siya ng suicide note para sa asawa niya. Tinuring na pagpapakamatay ang kanyang pagkamatay. Nagdebate ang mga historiador tungkol sa kanyang pagkamatay, lalo na dahil inakala ng British press noon na pinaslang siya ni Napoleon matapos ang pagkatalo sa Trafalgar. Pagbalik ng British fleet sa England, dinala nila ang bangkay ni Nelson at isinulat ni Collingwood ang tungkol sa pagkamatay ng kaibigan niya. CP, ipinagluluksa ang pagkamatay ni Vice Almirante Lord Viscount Nelson, Duke ng Bronte, punong komander na nasawi sa labanan noong ika-21 habang tinatamasa ang tagumpay at karangalan. Ang kanyang alaala ay mahalaga sa British Navy at Britanya, at ang sigasig niya para sa hari at bayan ay ituturing na huwaran ng isang marinong Briton. Wakas ng CP. Si Nelson ay inaalala pa rin hanggang ngayon bilang isa sa pinaka-iginagalang, kilala at bayani sa kasaysayan ng Britanya. Maraming monumento ang itinayo bilang alaala sa kanya, tulad ng haligi ni Nelson sa Trafalgar Square, London at monumento ni Nelson sa Carlton Hill, Edinburgh. Ang pagkatalo ng Pranses sa Trafalgar ay nagwasak sa plano ni Napoleon na sakupin ang Britanya, ayon kay Derek Frisby. Walang kontrol sa dagat, laging hadlang ang Inglaterra sa iyong tagiliran. Kahit sakupin mo pa ang buong Europa at wala kang kakayahan na gamitin ang naval logistics para ilipat ang iyong mga supply, dehado ka pa rin. Wakas ng CP. Pagkatapos matalo si Napoleon noong 1,800 at 15 nanatiling malakas sa dagat ang Briton hanggang hamunin sila ng mga Aleman sa unang at ikalawang digmaang pandaigdig. Noong 1,800 at 6 at 1,800 at 7, matindi ang naging pagkatalo nila sa mga Kastila nang subukan nilang sakupin ang kolonya ng Espanya sa Argentina at Uruguay. Bagamat hindi nagkaroon ng malaking epekto ang labanan sa Trafalgar sa kabuuang digmaang Napoleonic na nagpatuloy hanggang 1,800 at 15 ipinakita ng maalamat na labanan sa dagat na ito ang husay at galing ng hukbong dagat ng Britanya, na nagpapaliwanag kung bakit sinasabing ang Britanya ang naghahari sa mga alon.